Isang mapagpalang araw po sa inyo at salamat po sa inyong patuloy na pakikinig ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Mahigit isang buwan na po tayo nagkakaroon ng Enhanced Community Quarantine at marahil marami na pong pamilya ang umaaray at nasasaktan sa krisis na ating pinagdaraanan. Nasusubok po yung mga maraming pamilya at bawat individual sa maraming aspeto ng ating pamumuhay. Maraming itinuturo sa tao ang bawat pagdurusa na ating pong nararanasan. At marami din ang natututunan kapag ito ay napagtatagumpayan. Katulad sa isang maglalayag, masasabi po natin sila eksperto na kapag maraming bagyo ang kanilang naranasan sa karagatan. Masasabi din natin higit na matatag ang isang sundalo kapag mas maraming sugat ang kanyang naranasan sa maraming labanan. Ang importante, matapos ang krisis na ito, merong magaganap na pagbabago. Kung walang iiwang bakas sa ating pagkatao, ang krisis na ito, para na rin natin sinayang ang malaking aral sa hamon na ito. Bilang tao, ang isang mahirap na gawin natin ay ang magbago. Likas sa atin kung ano ang ating nakasasanayan, kung saan tayo komportable, doon lamang tayo nananatili. Subalit marami ang ating mapapakinabangang aral kung ang bawat balakid ay ating malalampasan at lalabas tayo doon sa ating comfort zone. Lalo na ngayon, sa nangyayari sa mundo natin. Ito ay isang seryosong panawagan ng Diyos na ang buhay ay maiksi at pansamantala, na ang buhay natin ay tiyak na matatapos kahit may COVID-19 man o wala. Dahil sa totoo lang, doon din tayo patutungo. Ang ganitong pandemic ay nakasulat na rin kahit sa Biblia, nagbigay ito ng babala at sinabing magaganap ang maraming paghihirap na ganito bago dumating ang ating Panginoon. At kung ito ay panawagan ng Diyos sa lahat ng tao, ang tanong, makikinig ka ba? Would you consider to reflect on the things that are happening? Or, matapos ang lahat ng ito, babalik lang tayo sa ating nakasanayan nang walang pagbabago. Isa sa magandang sinabi ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Dito po sa ating pag-uusapan ay tutunghayan natin ang kasaysayan ni Pedro bago niya makita ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. Matapos niyang itanggi ang ating Panginoon Kristo dahil dinakip ang ating Panginoon ng mga sundalo at linitis ng iligal, nagkaroon siya ng takot sa kanyang mga nakita. Natakot siyang maranasan at baka madamay siya sa pagdurusang mararanasan ni Jesus. At doon ay tumilawak ang manok, bigla nang naalala ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya ay kanyang ipagkakanulo. Sobrang nalungkot si Pedro. Tumakbo siya at umiyak. Pinag-isipan niya maigi ang naging matinding pressure na kanyang naranasan. Dumating ang pagkakataong naipako na si Kristo doon sa krus. Namatay siya at inilibing. At pagkatapos noon ay wala nang balita. Marahil pinag-iisipan ni Pedro yung kanyang nagawa. Nandoon yung kanyang guilt. Nandoon marahil ang panghihinayang. Marahil naisip niya sa kanyang sarili ang mga tanong na what if? Paano kaya kung ganito yung ginawa ko? Paano kaya kung ganoon ang nangyari? Subalit, nagawa ko na. Naitanggi ko na ang ating Panginoon. Nabigo ko ang ating Panginoon. Isa sa tanong na ating sasagutin ngayon ay, ano ang gagawin niya matapos ang matinding karanasan na ito? Pagkatapos nito, ano ang mga naulit na mga bagay? Or ano yung mga bumalik lang sa dati? Meron kayang pagbabago? O walang pagbabago? Anong bagay o katotohanan ang maaaring magpanumbalik sa kanya? Basahin po natin sa aklat ng 1 chapter 21 verse 2. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi naman nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Yun ang sinabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng nahuli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na punong malalaking isda. 153 ang lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda.
Halikayo at magalmusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Sa ating pag-uusapan ngayon ay ating susuriin kung alin sa mga bagay na ito ang tila ba nangyari na noon bago nila makilala si Jesus. At yung matapos nilang makilala ang ating Panginoon at makitang nabuhay muli. Makikita natin dito, pareho ang lugar na pinangyarihan. Ito yung lawa ng Galilea. Sa ibang salin ay Genesaret at maging Tiberias. Pero ito'y tumutukoy lamang sa isang body of water. Pareho din ang mga tauhan na ating makikita. Si Pedro kasama ng mga ilang alagad at pareho rin ang kanilang ginagawa. Muli silang nangisda. Ang resulta, pareho din. Pareho silang walang huli, katulad ng nauna. Pareho ang kanilang naramdaman na sila'y napagod, na prostrate. Pareho din ang himala na kanilang naranasan. Yung paghiling ng ating Panginoon Kristo na ihulog ang lambat sa tubig at pagkatapos ay pareho din ang kanilang reaksyon na sila'y gulat na gulat dahil sa dami ng kanilang mga nahuli. At bandang huli, nakita natin pareho din ang resulta na nahayag ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Subalit sa istoryang ito, masasabi natin meron ding mga bagay na nagbago, na mga bagay na hindi na naulit. Makikita natin ang reaksyon dito ni Pedro, dati, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Subalit ngayon, nung malaman niyang ito ang ating Panginoon Kristo, dali-dali siyang nagsuot ng damit at siya ay tumalon, lumangoy, papunta doon sa pampang upang puntahan ang ating Panginoon. Malaki ang naging pagkakaiba. Mapapatunayan natin dito yung katotohanan na walang kinatagpo ang ating Panginoong Yesus na walang naganap na pagbabago sa kanyang buhay. No one meets and knows the Lord Jesus Christ and yet remain the same. Kaya ano yung aral na ating makikita ngayon sa mga talatang ito? Ano yung tinuturo nito sa atin? Number 1, gawing prioridad ang Diyos sa ating buhay. Ito yung itinuro ng ating Panginoon sa kanila nung sila'y tawagin para maging fishers of men. Actually, ang maging prioridad ang Panginoon ay isang utos na makikita natin kahit sa lumang tipan. Makikita natin ang inuutos dito na love the Lord your God with your all. Ng ating lahat-lahat. Hindi lamang ang puso, hindi lamang ang isipan, kundi maging yung kalakasan natin kasama sa ating pagpapahayag ng pagmamahal sa ating Panginoon. Maging sa bagong tipan, sinabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God. Pag sumakita natin na pagharian tayo ng Panginoon o maranasan nating mapasama sa kaharian ng Diyos, above all things, God must be our priority. He must be the center of our lives. Noon, pinakita ni Jesus sa kanila, kasama ng kanyang mga alagad, kung sino siya. Ang kanyang panawagan ay sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong fishers of men. Magdadala kayo ng maraming pagbabago sa buhay ng tao by preaching the good news. Pinakita ni Jesus sa kanila noon na paikot-ikot lang ang buhay nila, paulit-ulit lang, nasa dagat sa gabi, nasa pampang sa umaga, nasa higaan kapag hapon, tapos babalik uli sa dagat para mangisda. Ito ang kanilang buhay, paulit-ulit, paulit-ulit. Subalit tinuruan sila ni Jesus, kasama ang mga disipulo, para ihanda sila sa isang misyon. At ano ang kanilang misyon? Ang dalhin ang mabuting balita. Ang balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. At minsan may tatanong natin, bakit nga ba ito masasabing mabuting balita? Ang kakaiba sa balitang ito ay dahil ito ang sasagot sa pinakamatinding pangangailangan ng tao. Mapapansin natin, ang pinakamatinding pangangailangan ng tao ay hindi ang karamdaman. Kaya ang pinadala ng Diyos ay hindi manggagamot. O kahit maging sabihin natin vaccine. Hindi yun ang pinadala ng ating Panginoon. Hindi rin ang pinakamatinding problema ng tao ay kasiyahan. Kasi kung gano'n, ipapadala ng Panginoon marahil sa atin ay isang entertainer para tayo ay sumaya sa buhay. Hindi ang kahirapan ang pinakamatinding pangangailangan ng tao sa buhay. Dahil kung gano'n, ang ipinadala sana ng Panginoon sa atin ay isang magaling na ekonomista bilang leader ng ating bansa. Hindi rin ang krimen ang pinakamatinding problema ng tao dahil hindi pulis o militar ang pinadala ng Panginoon. Hindi rin ang karunungan. Bagkus sana'y ang pinadala na lamang ng Diyos ay maraming guro na magagaling para magturo. Subalit, ang pinakamatinding problema ng tao ay kasalanan. Kaya ang kanyang ipinadala ay tagapagligtas at manunubos sa ating kasalanan. Ito ang magandang balita.
Ang balita na dadalhin nila sa mga tao na susolusyon sa problema ng buong sangkatauhan. Ito ang itinuro ni Jesus sa kanila. Nakita ni Pedro sa kanyang buhay, kakaiba ito. Mangingisda na ako ng matagal na panahon, pero ang kanyang ginawa ay kakaiba. Walang kayang makahuli ng isda ng ganoong paraan, malibang kaya niyang utusan ng mga isda. Kakaiba ito. Ito yung panahon na kinakailangan ni Pedro magdesisyon sa kanyang buhay. Dahil sa totoo lang, limitado ang oras ni Jesus nung siya'y dumaan doon. Ang kanyang choice ay kung i-enjoy niya ang mga isda, ang mga blessing na binigay ni Jesus, ibebenta niya, kikita siya, mabubusog siya, sasaya siya, matutulog siya, pero kinabukasan, babalik uli siya doon sa dati niyang buhay, mapapagod, mangingisda, matutulog, babalik uli sa dati. Or maaring makita niya na kahit nakaka-bless ang maraming isda, ang pinakamagandang bagay na gawin ay sumama doon sa nagbibigay ng isda. Mas magandang magtiwala doon sa source ng blessing. Kaya mula noon, marami ang mga nabago sa routine ng buhay ni Pedro. Marami siyang nakita, marami siyang naranasan. Maging yung mga kahirapan na naranasan ni Jesus, sinabi itong lahat sa kanila. Hindi ito sorpresa sa kanila. Nagsabi pa nga si Pedro na, Panginoon, hindi ako papayag na mangyari ito sa inyo. Handa akong mamatay para sa inyo. Subalit ang nangyari ay, hinuli si Jesus, nilatigo, pinahirapan, kitang-kita ng kanyang mga mata ang pagdurusa ng ating Panginoon sa kanyang harapan. Marahil na itanong niya, gusto ko bang madamay sa mga pagdurusang ito? At dahil doon nagawa niyang itanggi na kasama siya ng ating Panginoon Kristo. Ikalawang bagay na ating dapat makita, ang pagsubok ay may layunin sa ating pananampalataya. Dalawa ang posibilidad na pwedeng mangyari. Una ay ang sumuko na lamang at huwag nang magpatuloy. O kaya naman, ay tumibay siya pagkatapos niya mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. Tatatag ang kanyang pananampalataya. Nakapanghihinayang ang kanyang naging karanasan. Naroon na siya ay nagsisi at lumulan sa bangka. Subalit, wala silang nahuli ng gabing iyon. Marahil nakalimutan na nila ang pangako o yung habilin ng ating Panginoon na siya ay makakaranas ng hirap sa kamay ng mga sundalo at siya'y mamamatay at siya'y mabubuhay uli. Na dapat siyang magpakatatag at dapat niyang ipagpatuloy ang utos na inihabilin sa kanya ng Panginoon at siya ang dapat mag-alaga at magpalakas sa ibang mga alagad. Subalit ang kanyang sinabi, babalik na lang ako sa pangingisda. Bumalik siya sa dati niyang ginagawa at nakalimutan na ang iniutos ng Panginoon sa kanya. Marahil nakalimutan niya na ang kanyang pangako sa Panginoon na kahit hanggang kamatayan, siya ay susunod. Pero makikita natin ang pangatlong puntos sa ating pag-aaral na ito. Makikita naman natin ngayon ang pangatlong puntos sa ating pag-aaral. Ang pagpapala at kalakasan ay nagmumula kay Jesus. Ano ang naging reaksyon ni Jesus nung makita niyang nangingisda silang muli? Mapapansin natin dito na hindi naman agad-agad pinagalitan ng ating Panginoon Jesus si Pedro dahil bumalik na lang siya sa pangingisda. Itinuwid lamang niya ang kanilang priorities, ang kanilang kaisipan o perspective, at muli silang ni-remind sa kanyang mga pangako. Dito natin makikita sa istorya na si Jesus pa rin ang susi kung bakit sila nakahuli ng napakaraming isda. Sinasabi ng Panginoon sa kanila na kung wala ang pagpapala ng Panginoon sa kanila, hindi pagpapalain ang kanilang ginagawa. Na kung nais ng mga alagad ng pagpapala o kahit ng mga isda, ang Diyos pa rin na may kakayahang makapag-provide nito. Walang pagkakaiba doon sa nauna nilang karanasan. Ang Panginoon pa rin ang makapagbibigay ng pangangailangan ng mga alagad. Dahil siya ang may-ari ng lahat. At ating makikita dito na bukod sa mga isda na ibinigay ng Panginoon bilang himala, meron ang nakahandang luto na isda na naghihintay sa kanila. At may kasama pang tinapay. Marahil na itanong sa kanila ni Jesus ng banayan, mangingisda pa rin ba uli kayo? Or parang bumalik lamang sa dati? At pagkatapos ay makikita natin sa panghuli ang panawagan ni Jesus. Ang sabi niya ng banayad sa kanila, hali kayo at mag-almusal tayo. Sa verse 13 ay sinabing, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, at gayon din ang isda. Ano ang magandang aral na ating makikita rito? Marahil ang mensahe ng Panginoon sa kanila, anuman ang inyong gawin, I am still the provider. I am the sustainer. Gawin ninyo ang gawaing iniuutos ko sa inyo at itinuturo ko sa inyo, ako ang bahala sa inyo. Ano-ano pa ang mga makikita nating aral na pwede nating mapulot at may apply sa ating buhay? Marahil katulad tayo ni Pedro, na ang ating kaisipan ay
Babalik na lang sa dati, manghuhuli na lang ako ng isda. Ano ang epekto sa atin ng pagkakakilala natin sa Panginoong Yesus? Lalo na ngayong dumadaan tayo sa pagsubok, ano ang ating gagawin? Mga kapatid, isa sa marahil na panalangin ng maraming tao ngayon sa pinagdaraan ng pagdurusa ay alisin na ng Diyos ang pagdurusang ito. Lord, sana matapos na ang COVID-19, mawala na sana ang mga problema. Subalit, paano nga kaya kung dinggin tayo ng Panginoon at agaran niyang alisin ang problemang ating pinagdaraanan? Magandang isipin, ano ang mangyayari pagkatapos? Kung alisin nga ng Panginoon ang problema, meron kayang pagbabagong mangyayari sa atin? Or matapos ang problema, babalik lang tayo sa dati. Uulitin lang natin ang lahat at tila ba walang nagbago. Wala bang magbabago sa ating mga priorities? Sa pagpapahalaga sa pinahiram sa ating buhay? O kaya naman ay sa ating kapwa? Napag-isipan ba natin ang tungkol sa ating mga pinansyal na bagay? O maaaring kahalagahan ng pagpaplano at paghahanda sa ating buhay? Nakita ba natin na ang buhay hindi lamang tungkol sa kasiyahan? Paano nga kaya kung alisin na ng Diyos ng mabilisan ang problemang ito? O maaaring maging katulad tayo ng ibang alagad na tubugon kay Pedro na sasama na lang kami. Katulad ka rin ba nila na maaaring maimpluwensyahan ng nakararami? Or manatili na lamang doon sa dati at wala nang pagbabago? Hindi man lang magsusuri sa mga nangyayari sa buhay na ito, na kung ano yung takbo ng kaisipan ng nakararami, gagayahin na lang. Mga kapatid, seryoso ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi biro ang banta ng sakit na ito. Magandang pagkakataon ito para tayo makinig sa panawagan ng Diyos na magsuri din ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ating makikita sa Mateo 7:13-14 na sinasabi doon, maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang mga nakasusumpong niyon. Mabigat na paalaala ng sinasabi ng ating Panginoon, hindi dahil nakararami nangangahulugan ay tama. Huwag tayong magiging panatag na ang ating ginagawa ay tama dahil ito rin ang nakikita natin sa iba. Ang ating maging batayan dapat bandang huli ay naaayon ba ang aking ginagawa doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Huwag tayong tumulad sa karamihan. Huwag tayong papayag na wala tayong matututunan sa mga bagay na pinapahintulot ng Diyos na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Huwag nating sasayangin itong napakalaking panawagan ng Diyos sa lahat ng tao, na ito ay nagsisilbing paalaala na ang buhay natin ay wala sa ating mga kamay, na ang ating pag-asa ay nakasalalay pa rin sa ating Panginoong Yesus. Ang kumakalat na karamdaman na ating nararanasan ngayon ay isang seryosong bagay. Pwede itong makalipol ng maraming buhay. Pinapakita rin ito sa lahat na sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang huli nating pag-asa. Nakalulungkot ngang tignan na kahit sa mga minamahal nating mga frontliners, mga bayani nating doktor, even sila ay may limitasyon ang kanilang mga kakayanan. Kahit sila ay tinatamaan at namamatay rin sa karamdamang ito. Magandang pag-isipan kung matapos man ang COVID-19 na ito, may magbabago ba sa atin? Kung walang magbabago sa atin at walang magmumulat sa atin, nakakalungkot mang isipin na maaaring ang ibang tao ay mas pinipili ang magbulag-bulagan at ipagwalang bahala ang panawagan ng Diyos natin sa mga nangyayari sa ating panahon. Ang isang bagay na maaaring magdulot sa atin ng pagwawalang bahala dahil akala natin, kontrolado natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Maaring iniisip natin, meron pa tayong lakas, malusog pa ako. Hindi po tayo nakakasigurado sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa pagkakataong ito na kayo ay nakikinig, ang kabuang cases sa buong mundo ay umaabot na po sa 2,308,000 mahigit. At ang mga taong namatay na dahil sa karamdamang ito ay umabot na sa 158,870. And these are not just numbers, they are people. Maaaring nakikita natin sa ating mga telebisyon na para mga numero lamang ito na binabalita. Pero mga kapatid, ang mga ito ay tao tunay na tinatamaan, tunay na nagdurusa sa nangyayari. Maaring you will not care unless it will happen to us. Maaring ang magpapabago sa atin ay kapag ito ay naranasan na natin. O maaring tumama ito sa mga mahal sa buhay. Gusto nating sabihin sa lahat, the threat is real. Totoo ang panganib na dala nito sa bawat isa sa atin. At habang tumatagal ang panahon, hindi natin masabi kung hanggang kailan ito matatapos, pero nagtitiwala tayo, may kontrol ang Diyos sa mga nangyayaring ito. At meron din siyang panawagan na nais sabihin sa atin. Sa kabila ng lahat ng mangyayaring ito, we can still see the hand of God. We can see that God is our provider.
na kahit sa ating buhay, kahit anong galing natin, kahit anong kakayahan natin, still, it is the Lord that provides. Maging sa buhay ni na Pedro na veteranong mangingisda na kahit anong gawing paghuli, laging wala. At makikita natin dito, maliban ang kamay ng Panginoon ay nandoon sa kanilang ginagawa sa kanilang buhay, hindi na mararanasan kahit kailan ang pagpapala. That's why anything na gawin mo na wala ang kamay ng Panginoon, mabibigo at mabibigo ka rin sa huli. Hindi ka magtatagumpay. At kung tayo man ay tinatawag ng Diyos sa isang natatanging gawain at iba ang ating gagawin, we will only fail. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at alam niya na siya rin ang makapagpuprovide nito sa atin. Katulad sa mga alagad, ang kaya niyang ibigay hindi lamang isda, kundi higit pa. At kung tayo man ay ang nagsasabing mga tagasunod ni Jesus, ginagawa ba natin ang nais ng Diyos na unahin natin sa ating buhay? Kung sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay tagasunod ni Jesus, magandang itanong sa ating sarili, ginagawa ko ba, pinapriority ko ba sa aking buhay ang mga bagay na nais ng Diyos na unahin ko? Sa ganitong pagkakataon ng krisis, ano ang madalas na mukhang bibig natin? Ang hirap ba na dinaranas natin ngayon? O ang gamitin natin ang sitwasyon na ito na maging daan upang maipakilala natin ang ating Panginoon? At kung ikaw ay isang Kristiyano na nasa landas ng panlalamig o pagtalikod, katulad ni Pedro, nakikita ka ng Diyos. Nalalaman niya ang iyong mga pinagdaraanan at nakahanda siya na tanggapin ka. Nakita natin ang pagtanggap ni Jesus kay Pedro, subalit makikita natin dito na may binago ang Panginoon sa kanyang perspective. At muli niya pinaalala ang mga dapat niyang gampanan sa kanyang buhay. Katulad ni Pedro, tayo ay magbalik loob. Tayo ay magpagamit sa Panginoon lalo na sa panahong ito. Kung mawala ang COVID-19 na ito, meron bang pagbabagong magaganap sa atin? Ano kaya ang mangyayari kung sakaling mawala na ang COVID-19 na ito? Sasaya ba tayo dahil wala ng problema at pagkatapos ay babalik na sa dating ugali? Walang mangyayaring pagbabago? Sa panahon na ito na malawakang krisis, dapat tayong magliwanag para kay Jesus. In this worldwide crisis, let the whole world see where Christ is. That He is in every heart of every believers. Let our light shine. Let us give hope. And let us not lose heart. Everything else will fail. But God's Word will never fail. We can be assured of His promises. Gusto nating sabihin sa lahat ng nanonood ngayon, let us take seriously itong panawagan ng Diyos sa atin. Ito ay nagsasabing pansamantala ang ating buhay. Na lahat tayo ay nakatakdang pumanaw, magpaalam sa mundong ito. Ako po na inyong napapanood ngayon, isang araw ay papanaw. At ganun ka rin na nanonood ngayon. Isang araw ang bidyong ito ay re-replay na lang dahil wala nang ako. Pero ganun din sa iyo. Dahil lahat tayo ay nakatakdang iwan ang mundong ito. Ang nararanasang pagduruso ng mundong ito ay may punot dulo. Mula nang ang tao ay magpasyang sundin ang kanyang sariling kagustuhan sa halip na ang kagustuhan ng Diyos. Mula nang pagdudahan niya ang sinabi ng Diyos at sinuway niya ito. Kasunod nito, nagkasala sila sa banal na Diyos at naranasan nila ang epektong dulot ng kanilang ginawa. Hanggang ngayon, nararanasan natin ang mga ito. Dahil physically, lahat tayo nang galing sa kanila at nagmana ng kanilang kalikasan. Kasama nating nagdusa maging ang kalikasan, kasama ang ating kasalukuyang nararanasan. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, para tayo nakasakay sa isang eroplano, at ito yung mundo natin, at ito ay na-hijack ng kasalanan, ito ay babagsak, ito ay bubulusok, sasabog, at walang matitirang buhay, walang makakaligtas. Lahat tayo mapapahamak. Subalit, habang hindi pa tayo sumasadsad sa lupa, nakakahinga pa rin tayo, meron pa rin tayong buhay na taglay. Pinapaalam pa rin ng Diyos ang pag-asa kung saan natin makikita. Sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating pakamahalin ang mundong ito at ang mga bagay na naririto. Huwag natin ilagay ang ating pagnanasa sa mundong ito, bagkus ang ating nasahin ay ang mundo sa kabila na kung saan kasama natin ang ating Panginoon ng walang hanggan. At kanyang pangako na doon ay papawiin niya ang lahat ng sakit, pupunasan niya ang ating mga luha. Lahat ng pagdurusa ay mawawala at papalitan niya ng kagalakan. Subalit hindi lahat ng tao ay makakasama roon dahil ang tanging papayagan lamang ay ang mga taong nakinig, nagpakumbaba, nagpasakop, nagtiwala doon sa inaalok ng ating Panginoon. Naniwala doon sa mabuting balita na merong magbabayad doon sa ating kasalanan. Babayaran ang lahat ng ating kaso sa hukuman ng ating Diyos. At ito nga yung mabuting balita na binayaran at sinagot ng Diyos ang pinakamatinding pangangailangan ng tao. Babayaran ni Jesus ang ating kaso doon sa hukuman ng Diyos.
At ganun nga ang nangyari. Binigyan solusyon ni Jesus ang ating dakilang pangangailangan at ito ay naganap doon sa krus. Doon sa krus na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay napako, namatay para sa akin at para sa iyo. Sa pagharap natin sa Diyos, ang magiging tanong sa huli, sino ang pumapasan sa iyong kasalanan? Kung ang kasalanan mo ay hindi mo pa isinusuko, nasa iyong balikat pa ang bigat ng mga ito. Subalit kung ang kasalanan mo ay yung isusuko sa ating Panginoong Kristo, papasanin niya ang bigat nito at ilalagay niya sa kanyang mga balikat. Ito ang binayaran niya doon sa krus. Panghawakan mo ang kanyang pangakong ito. Ito ang ating pag-asa. Ito lang ang tanging solusyon para tayo magkaroon ng panibagong buhay. Ito ang tanging solusyon para tayo makasama sa ating Panginoon doon sa kabilang buhay. Ito ang ating pakahangarin. Nung namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, ito'y ginawa niya ng buong pagmamahal para sa akin at para sa iyo. Panghuli, matapos ilibing si Jesus, siya ay nabuhay muli. Siya ay nagpakita sa maraming tao at ang mga iba ay sinulat ito. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo ang nagbigay kalakasan din kay Pedro na makabangon muli doon sa kanyang pinagdaanang mabigat. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mas matibay siya sa pagharap ng kahit anong hamon man sa kanyang buhay. Ang Panginoon ay umakyat sa langit at nangako magbabalik muli. Babalik ang ating Panginoon. Babalik siya at tayo ay haharap lahat sa Kanya. Magandang itanong, nakahanda ka ba? Sa eskwelahan kapag may bigla ang exam, ang mga kinakabahan na estudyante ay yung mga hindi nakapaghanda. Subalit excited ang mga tao nakapag-review. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ano ang iyong nararamdaman? Maaring kinakabahan ka? O maaring may pananabik ka sa pagbabalik muli ng ating Panginoon? Itanong sa ating sarili, ako ba ay handa na? Biyaya ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay may buhay sa bawat umaga. Ang dahilan ng pagtibok pa rin ng ating mga puso ay dahil may kapahintulutan galing sa Kanya. Kung bakit nakakapanood ka pa ng bidyong ito ay dahil niloloob niya. The Lord is giving us hope. The Lord is giving us chance. We must thank Him for His mercy, for His grace. Ano ang gagawin mo ngayon matapos kang bigyan ng paalaala ng ating Panginoon? Meron ka lamang dalawang options. BSDU. Balik sa dating ugali. You may pray and pray na matapos na ito, and kapag natanggal na ang mga pagdurusang ito, if you are only after convenience, masaya ka, kasi wala nang problema. Pero haharap ka pa rin sa huli sa pinakamatinding problema dahil isang araw aalis tayo sa mundong ito. Or, maganda ay palitan natin ang BSDU. Bagong simula at Diyos na ang unahin. Bagong simula, meron kang dedikasyong umangat sa aking pananampalataya. Dedikasyong umangat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa kabila ng maraming pagdurusa at hirap na ating nararanasan, BSDU, babangon, susulong, dadalhin ang utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, ibahagi natin ang mabuting balita sa lahat ng taong ating kakilala. Tayo po ay manalangin. Lord, help us. Lord, teach us. Lord, help us to be humble. Help us to submit to your will. Help us, Lord. Tulungan niyo po kaming magtiwala, magkaisa, magtulungan sa gitna ng krisis na ito. Tulungan niyo po kaming makinig, tumugon sa inyong pagtawag. Ang malawakang problemang ito, Panginoon, ay alam naming batid ninyo. Kung ang pagsubok na ito ay magdudulot ng aming pagbabalik loob sa inyo, salamat, O Diyos, at purihin ka. Tulungan niyo kaming makita ang aming pag-asa ay nasa inyo. Kung matapos man ito, Panginoon, tulungan niyo kaming magkaroon ng bagong simula, bagong puso, bagong prioridad. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas. Panginoon, we pray for our government, righteousness and wisdom. Lord, we pray for our frontliners. Proteksyonan mo po sila, bigyan ng kalakasan, at bigyan mo ng kalinga, Panginoon. Lord, we pray for healing, especially for those patients na nag-test positive, Panginoon. Ikaw po ang maging lakas nila. Ikaw po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Let them feel at this moment ang kalapitan mo sa kanila and be with them, O Lord. Lord, we pray for us in our homes. Provide for our needs, O Lord. Protect the families, the children, and the elderly. Help us, O Lord, to abide in our governments sa mga rules and protocols. Teach us to be patient and help us to trust in you even more in these trying times. Panginoon, itinataas po namin ang lahat-lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.
Sa Diyos ang papuri.